Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos ngayong umagang ito? Yes! Ako ay excited na talagang makita mga anak ng Diyos sa talagang nakikinig. Ayun po ba? Pwede po bang wag niyo muna akong tulugan nyo. Pwede po ba? Okay. Ayan. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay ito yung ginagawa mo. Natin. Ginagawa natin pero hindi natin alam na ginagawa pala natin. Nakikisuhan nyo? Ginagawa natin to kadalasan pero hindi natin alam ginagawa pala natin. Di ba? Madalas itong nami-misplace, madalas itong hindi natin napapansin na Kristiyano na pala tayo. Di ba? Kristiyano tayo na pinaburan tayo ng Diyos. Pero hindi natin alam ginagawa pala natin. Di ba? So yan, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ayaw lumipat. Ayan, sabi dito, the overlooked sin. Ayan. Ang kasalanang hindi mo nakikita. Di ba? Ito yung kasalanan na ginagawa. Ito, bago ang lahat, di ba? Kung babasahin po natin ang Bible, marami tayong kasalanang makikita. Tama po ba? Amen. Amen. So yan, ako po ay nagkakasala din. Tapos kami na nagkakasala dito na kailangan ng biyaya ng Diyos. Amen? Lahat tayo kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Di ba? Baka bago pumunta sa panambahan na ito, nagkasala ka. Natisod ka doon sa, ay nakuntog ka, napamura ka pa. Di ba? Yung mga ganang bagay. Nagalit ka, pero dahil sa galit mo, nagkasala ka. May mga pagkakataon na talagang ang Kristiyano, natitisod at nadadapa. Di ba? Na talagang isang patunay lang na kailangan natin ng grasya ng Diyos. Ayan. So bago natin i-breakdown ko po sa inyo, i-lay-down ko po sa inyo yung mga kasalanan na alam natin. Kasi etong overlook sin na to, hindi mo alam na kasalanan pero ginagawa pala natin. So una, sabi ko sa Corinto 6:9-12, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Grabe. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Di ba? So yung from the word na walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Siguro kung hindi dumating si Kristo at hindi tayo iniligtas, baka lahat tayo sa impyerno diretso. Tama ba? Pero salamat sa Diyos. Di ba? And ito po, sabi niya, sino-sino ba yung mga walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Mga nakikiapid. Una-una nakikiapid, ito yung may asawa ka na, nagsasawa ka na sa asawa mo, kaya nagharap ka ng ibang asawa. Ayan! So yan, kaya dapat, pagka talagang Kristiyano, hindi na tayo babaero, hindi na tayo lalakero. Di ba? Sunod, sumangsamba sa Diyos Diyosan. Tignan nyo, alam pa ng bahagi sa kaharian ng Diyos sa mga sumasamba sa Diyos Diyosan. Kasi pagka sa iba po natin ito sinabi na hindi nagbabasa ng Biblia, masasaktan sila. Diba? Masasaktan sila, sabihin natin, puro ka namang husga, puro ka pang husga, hindi nila alam tinatama natin sila. Kasi minsan tayo, pag tinatama tayo, ang tingin natin sa rin natin, hinuhusgahan tayo. Tama mo ba? Pero sa totoo lang, tinatama pala tayo. And sunod, nangangalunya. Ayan, kilala natin yung pangangalunya. Diba? Nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Diba? So, meron po akong napanood. Siya po ay pastor ng kilala natin na Hillsong Church. Sino po nakikinig ng Hillsong dito? Yeah. Kilala po siya sa, di ko po pero parang natatanda ko ang Hillsong, di ba? Kilala ko sa isang interview. Nasabi sa kanya, Pastor, sa inyo po bang church, ang pagiging bakla po ba o pagiging tomboy po ba ay kasalanan? Di ba? Nasabi niya, hindi siya makasagot. Di ba? Iniiba niya yung tanong. Iniiba niya. So matagal na po yung pastor na to. Iba na po kasi yung pastor ngayon ng Hillsong Church. Pero yan po ang sinasabi ng Diyos, hindi po ako nagsasabi. Di ba? Ang nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Kasi po, marami po tayong sakit na makukuha niyan. Tama po ba? Di ba? HIV, TB, medyo ka lang. HIV, marami tayong sakit na makukuha niyan. Sunod, nagnanakaw. Di ba? Naglalakad ka sa inyo, natalisod mo yung pakuan. Kinuha mo, natalisod na yung ako. Kaya kinuha ko na, baka makatalisod ko ng iba. Di ba? So, pag nanakaw, di ba? Sunod, saking. Di ba? Gusto mo, laging ikaw. Di ba? Kadalasan nangyayari ito sa mga magkakamag-anak. Pag abot na sa hatian ng lupa, nagkakahatian na ng katawan. Di ba? Nagkatagaan na. Pero dapat pala, bilang Kristiyano tayo, humble tayo, mapagbigay tayo. Di ba? Hindi tayo saking. Tama ba ba? Pero minsan, nagiging ganyan tayo eh. Tama
sa ulam. So, minsan, nangyayari sa atin yan, tama po ba? Amen po ba? Sunod, naglalasing. Ayan, di ba? Kung may mabasa po natin ng Bible, sinasabi po pala na alam bahagi. Kasi pagdating natin sa langit, wala na doon yung kumpare mo na lagi mong kaharapan sa inuman. Di ba? Ang langit ay puno ng pagpupuri sa atin, Diyos. So, ito ba? Si Apostol Pablo po ang nagsasabi nito. Sunod, nanlalait ng kapwa. Di na may katabi mo. Kaya nanlalait ka, nalagot ka rin. So, manlalait pala ng kapwa is talagang dapat hindi sa atin nakita. Pero minsan, nakapanglalait tayo. Di ba? Sino ba to? Bakit ganyan yung di ba? Minsan nakapanglalait tayo. Aminado naman tayo. Ako, aminado ako na talagang minsan nanlalait ako. Di ba? Nanlalait ako. Magaling ako manlait eh. Di ba? Pero sa biyaya ng Diyos, feeling ko nawawala na. So yun, sa biyaya lang talaga ng Diyos tayo. O ng daraya ay walang bahagi. Sabay-sabay nga po tayo, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. So yan po, yan po yung mga kasalanan na alam po natin. Na bilang Kristiyano, kung pagpapatuloy po natin yung pagbasa ng verse na yan, makikita po natin yan na tayo ay pinalaya ng Panginoon. Amen. So, ibig po sabihin nun, hindi na natin magagawa yung mga bagay na yan. No. So, may mga chance talaga na nagagawa natin yan. Hindi naman kasi tayo perfecto. Kasi pag sinabi natin hindi natin nagagawa yung mga bagay dyan, tatawagin tayong hipokrito. Diba? Ang tawag ng Panginoong Yesus sa mga Pariseo, mga pari ng hipokrito. Kasi kung tayo, dapat, aminado tayo sa sarili natin na hindi tayo perfecto, na kailangan natin ng perfectong Diyos sa buhay natin. Amen mo ba? Amen mo ba? Amen! Amen. So yan, sabi mo sa ito ba, excited ka bang malaman kung ano yung tuturo ngayon? Yan, excited ka bang malaman? So yan, okay. Tapusin na natin ito para makauwi na tayo lahat. Diba? So yan, sabi ko sa Santiago, chapter 4, verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa. Sabay-sabay? Nakakasala. Madalas natin i-misplace ito yung na to eh. Hindi natin alam na kasalanan. Tama? Kasi minsan napangunahan tayo ng iya. Napangunahan tayo ng iya kaya hindi natin nagagawin. May mga bagay na sinasabi ang Diyos sa atin. May mga bagay ang Diyos na itinutuwid sa buhay natin. Na alam mo namang mali. Na alam naman natin mali. Pero bakit hindi natin ginagawa? Ang tawag pala doon, kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, kasalanan pala yan. Diba? Kasalanan pala pa, chismisan natin yung kapitbahay natin. So, nagkakasala pala. No? Nagkakasala. Kasalanan po. So, syempre, tapusin na natin to. Punta na agad tayo sa application. Yan. Una-una, saan natin kailangan i-apply to? Syempre, una-una sa sarili natin. Amen? So, hindi natin pwedeng sabihin sa'yo, oy, ikaw, sakin ka. Diba? Hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. So, syempre, bago natin sabihin yun, apply muna natin sa sarili natin. Amen po ba? So, kasi, ang matuwid na pumuhay ay salamin ng ating pagiging Kristiyano. Tama po ba? Minsan kasi, nadatalisod, pero sa biyaya ng Diyos nakakabangon. Ang sabi po sa Galatia, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sabi mo na katabi, suriin mo yung mga gawa natin, suriin pala dapat. Ayan. So, in short, magkakaroon tayo dapat ng self-analyzation. Diba? I-analyze mo yung sarili mo. Di ba minsan, huli na natin nagagawa yan eh. Naniniwala po ba kayo na ang pagsisisi ay nasa huli? Di ba? Ala namang nagsisi sa una. So minsan, pagka nagalit na galit ka dahil sa kagalit mo, nakapag mura ka, putot kutsinta. Kaya mo. At dahil doon, maya-maya, kumalma ka na. At nung pagkalma mo, naisip mo, mali pa na yung ginagawa. Yun po yung tinatawag natin self-analyzation. I-analyze po natin sa sarili natin na ano ba yung mga bagay. Totoo, kasi minsan, may mga bagay o mga salita tayo na maririnig natin sa kapwa po natin. Tama po ba? Minsan nasasaktan tayo, minsan parang sabi, napakanta ito, pag di ako nakapag-timpi sila, diba? Minsan napapaaway ka pa. Pero minsan, kailangan din pala natin yung tinatawag natin self-analyzation kasi baka tama yung sinasabi nila sa atin. Tama po ba? So, kailangan iniisip natin, totoo kaya yung sinasabi nila sa akin? Totoo kaya yung sinasabi nila na ganito o ganito? So, ngayon, kapag nalaman natin yung mali natin, syempre, ang mali,
So bilang mga Kristiyano, kailangan tinatama po natin. Amen po ba? So dapat sa buhay natin, hindi mawala yung self-analyzation. Kasi talagang ang buhay ng isang Kristiyano ay talagang nahihirap para sabi natin struggle kuminsan. Tama po ba? Kasi maraming tukso sa mundo ito na makasalanan. Ang isang Kristiyano, tumingin ka lang. Tumingin ka lang dyan sa paligid mo, kasalanan agad. Diba? Pero salamat talaga sa biyaya ng Diyos. Sabi nga po sa Galatia, yung kaduktong, sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa yon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Sabi po doon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Ibig sabihin, kung ang ginawa mo ay tama, magala ka. Kung ang ginawa mo ay mali, malungkot ka syempre, alam nang masaya ka pa. Di ba? So kung tayo may nakagawa ng mga bagay na mali sa buhay natin, ang sabi doon, malungkot ka. Kasi yung, di ba, nung nakaraang turo, nakalala nyo, yung, tawag dito, guiltiness will lead to humbleness. Tama ba? Yung kalungkutan na nararamdaman natin, pag lumapit tayo sa Panginoon, di ba? Ikalawa, pinatawag tayo ng Diyos. Ito lang gusto ko sabihin sa atin mga kapit. Iba yung inaamin mo yung salita na, inaamin mo yung mga mali mong nagawa sa harap ng Diyos. Iba yung nagmamakaawa ka sa Diyos. Amen? Pag sinabi natin, inaamin mo, Lord, nagkasala ako. Lord, nagawa ko yung bagay na ito. At salamat sa kapatawaran mo. Ganon, dapat inaamin po natin ang Diyos natin. Gusto niya umaamin tayo sa Kanya. Ang sabi po dito, huwag na niyang ihambing pa yun sa gawa ng iba. Madalas tayong ganyan, tama? Bakit ako lang ang sinasabihan mo ganyan, bakit si hindi mo mas bakit si ganun, bakit si ganyan, di ba? Siya rin naman, gano'n. Ang sabi dito, huwag na niyang ihambing pa yon sa gawa ng iba. Kasi kung maghahambingan tayo ng pagkakamali natin, baka matibay ang church na to. Di ba? Kung maghahambingan tayo, kung may sinabi na sa atin, accept natin yung bilang pagtatama sa atin. Huwag na natin ihambing pa sa iba. Amen po ba? Sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Sariling dalahin na nyo kung ayaw niya magpatuwid. Nasa kanya na yun. Di ba? Sabi ng Diyos. Kaya purihin ng Panginoon po natin sa ating mga buhay dahil isang patunay lang kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Amen po? Sabi dito, ang tanong, ito may isa po ang tanong. Ang tao ba'y kayang gumawa ng mabuti? Kaya po ba? Ang sagot po, hindi natin kayang gumawa ng mabuti. Bakit? Takot tayo Likas sa atin ang magiging makasalanan. Tama po ba? Ibig ko sabihin, may gusto lang akong linawin sa inyo dito mga kapatid. Ang tao ba'y kayang gumawa ng mabuti? Pag sinabing sino tao dito? Ayan. Lahat tayo tao. Ang tawag, ang sabi, kapag ba tayo ay hiwalay sa Diyos, tayo ba ay mananatili pa rin tao? Tao pa rin tayo. Ngayon, nakagawa ka ba ng mabuti? Tayo, nakagawa ba tayo ng mabuti? Kaya ba natin gumawa ng mabuti sa sarili natin? Kaya po ba natin gawa ng mabuti sa sarili natin? Di ba? Mahirap, hindi natin kaya. Ang sabi po, di ba? Ngayon, siyempre, pag-aralin muna natin, laliman pa natin, para mas mawala yung kalituhan sa ating mga brain cells. So, how do we come to know our misery? Paano ba natin malalaman yung ating mga misery sa buhay? Pwede ba itong sabihin ng katabi mo? Maaaring pwedeng sabihin ng katabi mo, pero kung gusto mong malaman yung misery, basahin mo ang salita ng Diyos. Ang sabi dito, the law of God, tell me. Kung babasahin po natin lahat ng utos ng Diyos, sa dami ng utos, sino nagsasabi dito kaya niya sundin lahat ng ngayon? Wala. Kaya po ba natin sundin ang utos ng Diyos lahat? Hindi natin kaya sundin ang lahat ng utos ng Diyos. Ngayon, kung titingnan mo ang utos ng Diyos, ang kautusan ang nagpapatunay na ang tao ay makasalanan. Kasi nagkakamali tayo. Hindi natin kaya. Sabi ng Bible, masuway mo lang isa sa mga utos na yun, nasaway mo na lahat. Masuway mo lang isa doon. Sabi na lahat. Diba? Ibig sabihin, ang tao walang ginawang maganda. Diba? Paghiwalay sa Diyos. And isa sa pinakamaganda niyan mga kapatid, sabi ko, sa Roma, siyempre sabi, hindi tayo obligado maniwala kung walang Bible verse. Sabi ito, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa utusan. Sapagkat ang ginagawa ng utusan ay
ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Pag binasa natin yung Bible, huwag maging madamot, ay, nagkasala ako. Di ba? May mga pag binasa natin ng Bible, talagang strike to the heart. Talagang nasa atin na lang kung magpapatama tayo, kung tayo ay magpapatuwid. Sabi nga po ni Pablo, isa sa pinakamatinding apostol noong mga panahon na talagang pinapatay ang mga Kristiyano noon. Ito ang sabi niya. Roma 7:11, diba? The Contemporary Bible. Sapagkat ginamit ng kasalanan ng utusan para dayain ako. At dahil dito, nahatulan ako ng kamatayan dahil, sabay-sabay, hindi ko masunod ang kautusan. Si Pablo pala, struggle din doon. Diba? Kasi sa dami nga naman, kasi po, bago po natin si Pablo po, ang teacher niya po ay si Gamaliel. Diba? Si Gamaliel po ay talagang, ang teacher niya na yun ay talagang napakamarunong niya sa salita ng Diyos. Ngayon, tinuturuan siya. Ngayon, kung bakit niya nasabing hindi niya kayang masunod ang kautusan, kasi nga, masaway mo lang isa doon, nasaway mo na lahat. Tama po ba? Kaya po, yun ang kaya bakit nasabi ni Pablo yan. So ngayon, tuloy po natin, sabi nga po sa Roma. Ayan. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Tayo? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Maging Hudyo man o Hintil. Gusto ko lang ninamin mga kapatid, ito pong tinutukoy dito hindi pa Kristiyano. Di ba? Hudyo o Hintil. Ayon sa nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Di ba yung tinasabi nga natin, di ba, naalala ko ituro ni Pastor noon, ang tao ay total depraved o patay talaga. Alang kakayahan mananampalataya sa Diyos. Di ba lahat ng ginagawa natin ay basura at basahan lang sa harapan ng Diyos. Dahil sa sobrang karumihan natin at banal ng Diyos. Sabi mo po, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ngayon, kung ikaw, Kristiyano tayo, kung meron kang nagagawang mabuti, nakakagawa ka ng mabuti dahil mabuti ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Iyon ang pinaka-impunto doon. Kung bakit mo nagagawa yung mga bagay na hindi mo naman kayang gawin dati nung hindi ko pa nakilala sa Diyos, bakit mo nagagawa? Iyon ay dahil mabuti ang Diyos at dahil buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kasi kung patay yung Diyos na pinaglilingkuran po natin, walang pagbabago mangyayari sa buhay natin. Tama po ba? So dapat, bilang Kristiyano tayo, hindi yung mabubuting gawa natin ang pinagmamalaki natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. So, eto, para isa pang patunay, para mas lalong ma-lay sa atin yung bakit yung nasabi na ang tao ay hindi kaya gumawa ng mabuti. Sabi si Jesus mismo nagsabi, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Sabay-sabay? Diyos lamang. Pagtataka ka sa sobrang humble ng Diyos, paano niya nasabi? Ni Jesus, paano niya sabi? Di ba kasi karapat ang Diyos, ang Panginoon po ba natin, karapat dapat na tawagin mabuti. Amen. Ang Diyos, ang Panginoon Jesus po natin ay mabuti. Ngayon, bakit niya nasabi na bakit mo ako tinatawag na mabuti? Kasi po, ang Panginoon ng mga panahon na yan ay nasa katawang tao. Tayo, katulad mo, sa natin mo sa katabi mo, may katawan. Yan yung katawan. Na tinirihan ng Diyos sa atin, na ang katawang lupa na ito ay noong una pa lang makasalanan na. Amen po ba? Ang Panginoon, pero hindi ko sinasabing si Kristo ay makasalanan. Yung katawan lang niya bilang tao. Di ba? So, ibig ko sabihin mga kapatid, wala talagang mabuti kundi yung Diyos lamang. Wala tayong dapat na ipagmalaki. Sabi dito, yan. Ako sa dapat na ipagmalaki natin. Ano ba yung mga pwede natin ipagmalaki sa sarili natin? Meron po ba? Lahat ng meron tayo ay galing din sa Diyos. Lahat ng paglilingkod na ginagawa natin ay galing din sa Diyos. Kung bakit ka nakakasamba at nakaka-amen ngayon, ay dahil sa biyaya ng Diyos at dahil sa Diyos at galing sa Diyos. Ngayon, ibig sabihin, wala tayong dapat na ipagmalaki sa Diyos. Kung meron man tayong ipagmamalaki, yun ang ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba?
Kung bakit ka nakagawa ng mabuti sa kapwa mo, nakagawa ka ng mabuti sa pamumuhay mo, yun ay dahil sa biyaya ng Diyos at dahil sa Diyos. Walang dahil sa atin. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Kung may sabay-sabay nga po natin basahin to. Ginawa ng Panginoon. Yun dapat ang ipagmalaki natin, yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Bakit? Kasi kung ipagmamalaki po natin yung mga mabubuti nating gawa, magmamayabang po tayo. Amen po ba? Sabi pa nga, hindi ang tao pumupuri na sarili ang katanggap-tanggap, kundi ang tao pinupuri ng Panginoon. Amen po ba? Napakasarap sa piling na sa langit, pinupuri ka pala ng Diyos. Ito yung anak ko. Ang anak ko na to ay masunurin, faithful, righteous, di ba? Ang anak ko na ito ay sumusunod sa akin, mapagkakatiwalaan. Di ba ang sarap sa piling na pinagmamalaki tayo ng Panginoon? Amen po ba? Kasi kung yung tao minsan ang ipagmamalaki tayo minsan, pinaplastic pa tayo kung minsan, di ba? Napaka-pogi mo naman. Ang bubog mo ay parang kita ka. Di ba? Napaka-pogi mo naman. Minsan pinokola pa tayo. Pero ang gustuhin po natin lagi, ang papuri ng ating Panginoon. Pinupuri tayo ng Diyos, di ba? Sabi dyan. So, kaya bilang mga Kristiyano, napakaganda na kung meron man tayo pagmamalaki, hindi yung sarili natin, kundi ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen? So, sabi dito, nung nakaraan, ng mga turo ni Pastor, matatapos na po tayo. Ano, sa anong mga turo ni Pastor nakaraan? Di ba? Isa sa mga puntos niya, yung tinatawag na in Christ, sabay-sabay. In Christ, we are righteous and holy. Ano? Sa tingin niyo mga kapatid, kung mawawala yan, pwede kaya natin sabihin? Pwede kaya natin sabihin na we are righteous and holy kung wala yung in Christ. Pwede mo ba? Pakitanong nga sa katabi, pwede ba? Pwede ba, pre? Pwede ba, Marek? Diba? Hindi natin pwedeng sabihin. Tama mo ba? Kasi kanina, sabi doon, ang tao ay makasalanan. Kung bakit lang tayo righteous and holy? Dahil sa ating Panginoon. At yun yung dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Di ba, palakpakan mo natin ang Diyos sa buhay? So, ito ay, ano to? Sabay-sabay ka. Sabi nga po, salita ng Diyos. Isaias, lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabuting gawa natin, ayan na, from the word, mabubuting gawa natin. Maruruming basahan ng katulad. Nalanta na tayo lahat, gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Walang sino mang tumatawag sa pangalan mo. Walang sino mang bumabangon upang sa iyo lumapit. Kami iyong pinagtaguan. At dahil sa aming mga kasalanan, kami iyong pinuksa. Ito, sinasabi po ito ng Diyos sa Israel. Pero gusto ko lang sabihin sa ating mga kapatid, yung word na ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ng katulad. Nung hindi pala tayo in Christ, kahit pala gumawa ka ng mabuti, sa tingin mo mabuti ginagawa mo na yon. Ang sabi, maruming basahan ng katulad. Ngayon, bakit nga ba tayo naging righteous and holy sa harap ng ating Diyos na buhay? Iyon ay dahil kay Kristo. Nung namatay po ang ating Panginoon, yung binubuo niya sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang, nung tumagas ang dugo ni Kristo at bumalot sa atin, doon natin masabi in Christ, we are righteous and holy. Dahil sa dugo ni Kristo. Kasi dati kapag tumingin ng Diyos sa iyo, makasalanan ka, wala kang kwenta, basahan at katulad mo natin. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, pag tumingin ng Ama sa atin, ang alam ko na itong righteous and holy. Dahil sa ginawa ng atin. Yung po yung, kung i-realize po natin yung pagmamahal ng Diyos na yun sa buhay natin, ewan ko na lang, kung manit ka pa. Ewan ko na lang, kung hindi ka pa maglingkod ng totoo sa ating Diyos. Amen po ba? So, ayun. Balik tayo sa Santiago. Balik tayo sa Santiago. Ang nakakasabay-sabay nga pa natin basahin. Amen, nagkakasala. So, una, di ba? Pangalawa, others. Di ba? Sa pamagitan
natin. Ngayon, sa paanong paraan ba natin may apply yung tinatawag natin na dapat gawin natin kung ano yung dapat natin gawin? No. So, unang-una, minsan, napakahalaga mga kapatid. Unang-una kasi kailangan din yung puso natin na kayang tumanggap ng correction. Diba? Yung puso natin na kayang tumanggap ng pagtatama. Kasi alam tayong tamang ginawa. Nagkakasala, sumasablay tayo. At isang patunay lang yan mga kapatid na kailangan talaga natin ng pagtutuwid ng iba. Amen po ba? Amen. Minsan nakakasagot pa tayo. Eto, huwag po natin ilagay sa isip po natin na dahil matanda ako at itutuwid ako ng mas bata sa akin, ay hindi niya ako karapat-dapat na ituwid kasi matanda ako. Lagi mo natin tatandaan na kahit matanda pa rin po tayo may edad, nagkakamali pa rin po tayo. Amen po ba? Minsan nga po, si mama, di ba? Pagka pinagsasabihan ko sa mga, kala mo ako tatay eh. Di ba? Di ba? Kala mo ako ang ano. Pero si mama, ang kagandahan sa kanya, nare-realize niya. Di ba? So yun, kaya napakabuti ng Diyos dahil kahit mga magulang po tayo, wag po nating naisin na magulang na tayo, magulang pa tayo. Di ba? Magulang po tayo, ibig sabihin nun, may anak tayo, na kung itatama man tayo, di ba? Tanggapin po natin. Doon kasi masusukat yun eh. Kaya dapat mga kapatid, tayo nagpapatama. Ang sabi ng Kawikaan, matatapos ako tayo, huwag kayong mag-alala. Kawikaan 27, verse 5 to 6. Mas mabuti ang pagsaway na hayagan kaysa sa pag-ibig na hindi pinapaalam. Ang masakit, sabay-sabay nga po tayo, basahin yung pula. Ang masakit na pagsaway sa isang kaibigan ay may katuwaan. Ngunit ang kapit ng nakaaway ay hindi maasahan. Di ba? Maaari ka palang pinupuri ka niya harapan, pero hindi pinahayaan ka lang niya sa kasalanan. Di ba? So, sabi dito, ang masakit na pagsaway. May pagsaway po bang natutuwa ka? Pag sinusuway ka din, malungkot ka. Bakit? Kasi masakit. Ibig sabihin kung bakit masakit, kasi totoo kung bakit masakit sa atin. So, kung bakit tayo sinasaway, kung bakit tayo pinapayuhan, kung bakit tayo tinutuwid sa ating mga pagkakamali, ay dahil meron tayong maling ginawa. Kaya sabi dito, ngunit ang halik na kaaway hindi maasahan. Si Judas, magandang example, kasama ng Panginoon sa paghahayag ng salita ng Diyos. Sa paghahayag ng salita ng Diyos na kasama niyang kumain. Ang sabi ng Panginoon, ay sabi ni Judas sa mga kasama niyang uhuli sa Panginoon, kung sino yung hahalikan ko, hulihin ang huhulihin. Di ba? Hinalikan ng Panginoon. Hinalikan, at pagkatapos nun, bumunod si Pedro ng itak, tinagahatay niya. Kaya yung mga tao pahalik-halik, pero hindi totoo, nakatagahatay niya. Diba? Ang sabi ng Diyos dito, na dapat, alam na mo masama sa paghalik eh. Diba? Pero dapat nandun pa rin yung pagpaturo natin, yung handa tayong tumanggap ng turo, lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Kasi minsan, yung kaibigan natin, dahil sa hirap, dahil sa mahal, minsan sa sobrang pagmamahal mo sa kaibigan mo, nahihirapan kang ituloy. Diba? Pero dapat, ang Diyos ang nagtuwid sa atin, handang-handa dapat tayo magpatama. Ang tanong, bakit ba tayo tinutuwid? Kasi paling tayo, tama. Hindi naman itutuwid ang diretso. Di ba? Kung bakit tayo tinutuwid, kasi paling tayo. Tama? Lumilihis tayo. Di ba? Kung titignan po natin, sino po nakakalam dito ng pastor, yung nakaano ng tupa? Diba? May dala siyang tungkod. At yung tungkod niya, pag ganun. Diba? Parang, pag ganun, diba? Yung, parang pag ganun, yung po pala, pag malalaglag na yung tupa sa bangin, yun yung pinangkakawin niya, gano'n. Diba? Kaya ang Panginoon, hinalintulad siya sa pastor. Kasi siya yung magkakawin sa atin pag malalaglag ka na. Siya yung magkakawin sa atin kapag tayo ay magkasala, kung tayo ay malubog sa putik, siya yung mag-aawin sa atin. At siya din yung magpapalo sa atin kapag hindi tama yung ginagawa mo natin. Kaya dapat, bilang Kristiyano, kahit na tayo ay paluin, okay lang kasi ang Diyos patunay na mahal tayo. Kaya, di ba palakpakan niya po natin ang Diyos? Yan. So yan, dito na tayo. So unang-una, syempre,
maganda na alamin muna natin, for you, who is God? Ayan. May mga kinanta ko dito nun eh. Di ba? Meron ako mga sinurvey. So, para sa atin, sino ba ang Diyos? Ayan, may sumagot. Sabi, ayan, napakalit pala. Sabi dito, sabi ko, bro, para sa'yo is God. God is faithful. Diba? May isa naman, good father, pero nakatawa. Di ba? Sabi ko, bro, sis, para sa'yo is God. God is my provider. Kasi naranasan niya buhay niya ng Diyos ay nag-provide. Sunod, sabi ko naman, sa isa pa, sabi niya, God is provider. Sabi ko, salamat pre. Sabi niya, God is healer. Isa lang ba, Eka? Ako nga pa, isa lang eh. So yan, God is healer. Sabi niya, so isa naman, God is love. Tama mo naman. Amen mo ba? God is love. Ang Diyos natin yung nagmamahal. And sunod, ano naman, nagtanong. Sabi ko na sa tanong ko, para sa'yo is God. Ibig sabihin, personally. Tinanong pa, personally. Diba? Oo, sige ka, ikaw bahala. Ang sabi niya, God is my healer. Kasi naranasan niya ang Diyos ay nagpagaling. Sunod, meron pa. Para sa'yo is God. God is healer din. Meron namang sumagot, God is my best friend. Pwede ba? Diba? God is my best friend. Tama naman. Kung ang Diyos, kung meron man tayong irarat natin yung mga sama ng loob natin, sa Diyos natin kasi yung Diyos natin ay best friend din natin. Sabi niya, ang isa naman, God is my Savior. Ang Diyos daw niya tagapagligtas. And amen naman po doon. Amen po ba? Sunod, God is everything. All in all. Grabe, ala naman sabi. Yung specific po ate, ay nalaman ko lang, ba't mo nasama kayo? Sabi niya, indescribable, sa sobrang higit pa sa lahat. Sa higit pa, sa higit eh. Diba? Ibig sabihin, sa kanya, ang Diyos ay lahat para sa kanya. Eh diba? Para sa akin bro, eto parang kukwentuhan pa ako eh. Para sa akin bro, ang Diyos, ang buhay na pag-asa nating lahat. Siya lamang yung pagkakatiwalaan natin higit sa lahat. Then amen po doon. Amen. Sunod pa, muli, God is faithful. So, meron pa ba akong mali? Yan. So, syempre, sa lahat ng yan, hindi ko naman sinasabi na mali po yung sinabi nyo. Dahil naranasan nyo yan, kaya natin natatawag na yan ang Diyos. Amen po ba? And syempre, sa lahat po ng yan, huwag din po natin kakalimutan na God is also a justice God. Amen. Kasi pag puro God is love, kahit pala magkamali ako, kahit pala gawin ko yung bagay na to, mahal naman ako ng Panginoon eh. Kaya hindi po natin pwedeng mag-focus lang tayo sa God is love, God is love. Tayo, malalalim na Kristiyano na tayo, dapat alam din natin, kilala natin ang Diyos na God is also a justice God. Ang Diyos po natin ay justisya. Kung ano ang ginawa mo, sigurado, merong consequence yun. And mamaya pag-aaralan po natin. At sabi po dito, Psalm 11:17, nababasa po ba? Yan. For the Lord is righteous. He loves justice. The upright will see His face. Sunod, yet the Lord longs to be gracious to you. Therefore, He will rise up to show your compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for Him. Next, but the Lord Almighty will be exalted by His justice, and the Holy God will be proved holy by His righteous God, righteous acts. So, ibig sabihin, isang patunay po yan, na ang Diyos po natin ay also justisya. Kung ano ang ginawa mo, sigurado, meron kang kapupulutan. Kaya kung tayo po ay mga Kristiyano, no? Tinutuwid po tayo ng Diyos, tinatama po tayo ng Diyos. Pakiusap, mga kapatid, magpatama tayo kasi sigurado mapapahama ka. Kasi kung bakit tayo tinutuwid ng Diyos, kasi alam ng Diyos na pag pinagpatuloy may gagawin mo na yan, mapapahama ka. Mapapahamak tayo. Amen po ba? Amen. And ang sabi dito, ang Diyos dahil siya ay justice God, and also, sabi dito, hindi natin matatakasan yung consequence ng mga ginawa natin. Tama, pinatawad ka ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. God is a faithful, God is Savior, God is love, God is a God of grace, God is a God of mercy. Ang Diyos ay mapagpatawad, lahat na lang gusto mong itawag. Pero, kapag nagkamali ka sa Kanya, hindi mo makatakasan yung consequence ng ginawa mo. Parang ganito lang yan. Pag pinukpo ko si Jerek, mas malakas na pukpok, mas malaking buhol. Tama po ba? Mas malakas na pukpok pa, putok na ulo. Di ba? Tugo na ulo. Ibig sabihin,
yung ginawa mo, meron sigurado, kumbaga dito, may consequence. Diba? Example natin, nung si David po ay namasyal sa kanyang palasyo at nakita niya si Bathsheba. Diba? Nakita niya nakahubad. At dahil doon siya ay nakiapid. Kinuha niya si Bathsheba, sinipingan niya. At ang nangyari, si Urias na asawa ni Bathsheba, pinadala niya sa first line of defense ng labanan upang mamatay. Yun ang dahilan niya. And makita natin dito, David is also a murderer and also, ano ba English doon? Nakikiapid. Ayun. Nakikiapid. Makikiapid. Pero, sa huli ng kwento, nagsisi si David. Ito ang sabi sa kanya ni Nathan. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan. Ang sabi dito, pinatawad ka na. Ibig sabihin, pinatawad na pala ng Diyos si David. Pinatawad na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Kasi po, noong mga panahon na yun, mga kapatid, kapag nagkasala ka sa Diyos at timano, patay ka na. Ganon katindi ang justice ng mga panahon na yun. Kaya sabi pa dito, ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, meron na yung consequence, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pinatawad siya ng Diyos, pero at the end, may consequence yung ginawa niya. May consequence yung mga ginagawa natin. No? Sa atin, bilang mga Kristiyano tayo. Example, tinutuwid ka ng nanay mo na huwag ka muna mag-asawa. Nag-asawa ka. Nung nabuntis ka, nasira yung pag-aaral mo. Di ba? Nasira yung pag-aaral mo. Ang nangyari, ang consequence nun, may hinto ka sa pag-aaral, siyempre bubuhayin mo yung anak mo. Yun yung mga example ng mga consequence na dapat ay nakikinig po tayo, lalo na sa ating mga kabataan. No? Napakahalaga na nakikinig tayo sa ating mga magulang. Kahit na hindi yan born again o hindi pa Christian, diba, makikinig pa rin tayo. Amen po ba? And tayo namang mga anak is lagi nating tatandaan na yung paggalang sa ating mga magulang, huwag natin iiwalay sa ating mga sarili. Minsan, natataasan natin ang buhay sa nanay natin, mga magulang natin. Pero at the end of the day, sa kanila pa rin tayo babalik. Amen po ba? Nung nagkasakit niya ako, nahilo ako. Grabe. Nagpahilot ako, nagpapahilot ko lang. Ayoko mabalik yata, sabi ko. Sobrang sakit ng ulo ko. Diba? Natutulog niya yung nanay ko, sabi ko, pa, ilutin mo ako. At the end of the day, babalik pa rin tayo sa magulang natin na siya nagpalaki sa atin. Kaya, pakahalagahan po natin yung mga magulang natin. At tayo naman pong mga magulang, ang duty po natin sa ating mga anak, ituwid ang ating mga anak. Kung nagkakamit, palakihin sila sa aral ng Diyos. Amen po ba? Kung ang anak mo ay nagkakasala, alam mo nagkakasala at papapama, huwag mong itolerate. Kahit na masakit para sa'yo, itama mo, anak mo kasi. Parang sinabi mo na lang sa kanya na, hayaan mo na, nabastusin mo ng Diyos. Parang sinabi mo na, hayaan mo, lapastanganin niya ang Diyos. Parang gano'n na rin eh. Kasi hinayaan mo siya, alam mo na kasalanan yung ginagawa ng anak mo. Di ba? Alam mo na mapapahamak yung anak mo, pag pinagpatuloy niya yung gawain na yun, tinotolerate natin. So napakahalaga, yung kaninang sinabi natin, dapat bukas ang puso natin sa pagtatama. Amen po ba? Amen. Matatapos na tayo, konti na lang. So ngayon, bakit ko ba nasabi? Bakit ko ba inilay down sa inyo? Bakit ko pinatunayan na tayong mga tao ay kapag hiwalay sa Diyos, tayo ay walang magagawa, walang kwenta, maduming basahan. Bakit ko ba nasabi yung mga bagay na yun? Isa lang, kung bakit minsan nangyayari sa buhay natin yun. To appreciate the grace of God. Malapit na tayo magtapos, di ba? Para mas matutunan natin sa sarili natin na i-appreciate yung grasya ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7, ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng paghihirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. So may mga bagay na inaalaw ng Diyos sa buhay natin, inaalaw ng Diyos na magkasakit ka kung minsan, inaalaw ng Diyos yung mga pangit at problema sa buhay mo para ma-appreciate mo yung grasya ng Diyos sa buhay mo. So kasi sa tingin po ba natin kung tayo ay laging perfect, kung hindi po tayo nagkakasala at hindi po tayo nagkakamali sa buhay,
ma-appreciate po ba natin ang grasya ng Diyos? Hindi. Pero hindi ibig sabihin nun, gusto ko lagi ma-appreciate ang grasya ng Diyos. Gagawa ko lagi ng kasalanan. So mamaya, masasagot po natin yung word na yan. And 2 Corinthians 12:7-9, 3 beses kong idinalangin. Grabe, no? 3 beses niya idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Sabay-sabay! Amen. Kapag pala tayo yung mahina, nalulubos, at sabi dito, nahahayag ang aking kapangyarihan. Kasi kung ikaw ay malakas, palalakasin ka pa ba? Kung ikaw ay hindi nagkukulang, magpuprovide pa ba? Kung ang Diyos ba ay, kung ikaw ba malulutos na lahat ng problema mo dahil sa Bombay, hahanapin mo ba ang grasya ng Panginoon? Ma-appreciate po ba natin? Kung ikaw ay hindi magkakamali at hindi ka magkakasala, hindi ka madadapa, hahanapin po ba natin ang grasya ng Diyos? Ang sagot, hindi. Yung mga bagay na nangyayari sa atin na yan, kasi tayo, huwag natin tingnan laging negative. Ayun po tingnan natin lagi na pagtuturo ng Diyos, tingnan natin lagi na talagang kaya lang natin nagagawang makalaya sa mga bagay na may dahil sa grasya ng Diyos sa buhay natin. Amen po At sabi pa dito, grabe si Pablo, no? Sabi ni Pablo, kaya't tunggal akong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ibig sabihin, pinagmamalaki pa niya na mahina na sa ganung bagay. Bakit? Kasi kapag mahina niya, doon niya nararanasan ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Ito na, pinakalas na to. Ngayon, kung po ba natin ay totoo, kung tayo ay totoo natin na-appreciate ang biyaya at grasya ng Panginoon sa ating mga buhay, hindi po natin gagawin yung ginagawa, yung sinasabi ni Jude. Sabi dito, for certain individuals who condemnation was written about long ago have secretly lived in among you. They are ungodly people who pervert the grace of our God into a license or immorality and deny Jesus Christ as only sovereign and Lord. Ayan po, na bilang pala, kapag pala na-appreciate mo ang biyaya ng Diyos, at totoong na-appreciate mo talaga, kasabi dito, hindi mo gagamitin lisensya ang grace ng Panginoon para sa paggagawa ng immoralidad. Amen po ba? So kasi minsan tayo, pag sinabi natin immoralidad, nakikiapid, yun agad ang nasa isip po natin. Pag sinabi po natin immorality, ito yung gawaing makalaman. Tama ba? Di ba? So bilang mga Kristiyano, at totoong na-appreciate natin ng Diyos ang grasya ng Panginoon, ay hindi po natin gagawin yung lisensya ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Parang ganito yan, birthday mo. At first birthday mo, binigyan ka ng tatay mo ng, ano ba pwede? Binigyan ka ng iPhone 30 Pro Max, megapixel. Diba? Pag tinutok mo sa lupa, kita yung drone ni Satanas, sobrang lino ng camera. Diba? So, makikita natin dito na yung bagay na binigay sa'yo na yun, ang tanong, iingatan po ba natin? Iingatan natin, tama ko ba? Bakit natin iingatan? Kasi alam natin yung value ng bagay na yun, kung bakit natin iingatan. Ngayon, kung alam natin yung value na ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, siya yung nahirapan para sa iyo. Siya yung tumanggap ng parusa ng Diyos sa mga tao, na dapat tayong mga tao parusa, pero yung sarili niyang anak, ang hinayaan niyang isumpa. Dahil sabi ng Bible, ang sino mang ibinilis sa punong kahoy ay isinumpa. Ngayon, hinayaan ng Diyos na isumpa niyang kanyang kaya sa isang anak dahil sa pagmamahal sa ating mga Kristiyano. Ganun po tayong kamahal ng Diyos at ganun po ang grasya ng Diyos sa buhay po natin. Kaya napakahalaga na always, inaano po natin, binubulay-bulay natin yung grasya ng Diyos sa buhay po natin. Kasi kung hindi po natin marirealize yun, darating po tayo sa punto na magmamayabang tayo at pabaliwalain po natin ang Diyos. Kasi maaaring sumasamba ka dito pero hindi mo pa alam yung kahalagahan ng grasya ng Panginoong Diyos sa buhay. So ngayon po, naintindihan po ba natin yung kahalagahan ng grasya ng Panginoon? Amen. So dahil na po natin yung kahalagahan ng biyaya ng Diyos sa buhay natin, kung tatanggalin po kasi natin yung biyaya na yun, ang tao, likas na makasalanan, hindi tayo perfecto. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi tayo perfecto.
Kailangan natin si Kristo. Kailangan natin si Kristo. Ayan. So lahat po tayo, no? Hindi naman lahat po na tumatayo sa harap ng pulpitong ito ay perfecto. Kami din po ay nagkakasala. Minsan baka nagkakasama pa tayo. Di ba? Kami din po ay nagkakasala. Kami din po ay nagiging nakaagawa, nadadapa. Isa lang pong patunay yun, na totoong pastor po natin, si Kristo, na perfectong Diyos. Amen? Kaya sa Kanya lang po tayo umasa, sa Kanya lang po tayo magtiwala, at patuloy na mananampalataya. Sige po, tumayo po tayo. Patuloy po tayong manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po dahil patuloy mo kaming dinadala sa iyong kalooban. Maraming salamat dahil sa pamagitan ng mga salita mo, ay mas na-appreciate namin yung grasya na nagmumula sa iyo. At pag mo hayaan ng grasyang ito ay mawala ng kabuluhan sa aming mga buhay, kundi hayaan mo na mas lalo pa namin ma-appreciate ito, mas lalo pa namin, O Diyos, na pahalaga nito sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa iyong grasya at sa biyaya at tumahinga, O Diyos, na sa biyaya mo lamang kami kumakapit, sa biyaya mo lang kami nakakapaglingkod at sa biyaya mo lang kami nabubuhay. Maraming salamat po at sa paglabas namin ng panambangin, O Diyos, hayaan mo na tumanim sa aming mga puso ang mga salitang ito at huwag mong hayaang maihiwalay ito sa amin ng kaaway. Huwag mong hayaan na agawin ito ng kaaway sa aming mga puso. Tanggalin mo ang lahat ng bagay na makakasagapan upang mawala sa amin yung tinatawag na pag-appreciate sa biyaya mo. Ama, maraming salamat po dahil kami ay hindi perpekto at salamat dahil dumating ka na kaming mga hindi perpekto ay iligtas at gawing perpekto sa harapan ng Ama. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy na ikaw ang sumetro ng aming mga buhay at makita ka sa aming pamumuhay sa lugar ng mabulong malaki at makita ang pagkakaiba ng naglilingkod sa iyo sa hindi. Maraming salamat po. Patuloy na ina-acknowledge namin ang iyong biyaya at grasya sa aming mga buhay at patuloy kang pinapasalamatan na ikaw ay banal, ikaw ay hustisya ng Diyos, ikaw ay mapagmahal, ikaw ay Diyos na nagpo-provide sa amin at ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Maraming salamat. Pinupuri ka po namin, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Yesus.